Nakangiti lang si Kindaka habang nagbanta naman si Yatsumura na kapag gumalaw daw si Oki ay mamamatay siya. Nabahala naman sina Shin, Heisuke at Shishiba dahil dun. Hindi naman makapaniwala si Sakamoto nang makita na si Kindaka pala ang sumagip sa kanya. Bakas ang pagkabahala sa mukha nito, kaya naman sinabihan siya ni Kindaka na kontrolin ang kanyang emosyon. Ngunit sagot nitong kailangan niya daw umuwi dahil kilalo at awi. Sa isip-isip ni Kindaka, malaking problema ito dahil ngayong na-demolish ang kanilang tindahan, nawala na ng will upang makipaglaban si Sakamoto. Sa baba, hindi naman makapaniwala si Oki na buhay pa din si Yatsumura. Humingi ito ng paumanhin pero medyo late na daw sa laro para sumali pa ang old farts na gaya nila. Tinawag naman ito ni Kindaka na napabilib na nagawa nitong makaangat sa ladder nitong mga nakaraang taon, bilang siya na ngayon ang leader ng order. Sagot naman nitong sa tingin niya ba ay siya pa din ang boss nito. Nasa crucial turning point na daw ang JAA, kaya naman, hindi dapat ito makialam. Gayunpaman, hindi makapaniwala si Kindaka na nakipag-team up ito kay ex-komento niya, sobrang sayang daw ng order ngayong pabagsak na sila. Sinabi naman ni Oki na hindi nila pwedeng unahin ang pride bago ang survival ng species. Yun daw kasi ang isa sa mga factor na nagdadrag down sa dating regime. Pero either way, sagot ni Kindaka na ang era daw nila ay patapos na. Kaya naman, tigilan na daw nito ang pakikipaglaban dito. Nagkaroon naman bigla ng sudden clash nang sumugod si Yatsumura sa taas, habang mabilis namang nakailag si Kindaka. Nakagulat si Yatsumura nang bigla itong mawala sa harap niya. Bumwilo naman si Yatsumura upang umatake muli. Wika nito, kahit na ilang taon na ang lumipas, hindi daw talaga magtagpo ang mga mata nila. Oh yeah, sagot ni Kindaka, na napakabilis na tumalon mula sa kinatatayuan niya. Tumalon-talon ito sa paligid upang maiwasan at lituhin si Oki, na inamin naman sa sarili niyang siya pa din ang pinakamabilis na assassin na nabubuhay. Mabilis namang sumipa mula sa likod si Kindaka, bagay na hindi nito napansin kaya't napatilapon nito ng malayo. Sumali naman na sa laban si Yatsumura na ginamit ang section staff niya upang atakihin si Oki. Gayunpaman, nakaiwas ito ng gamitin ang blade ng weapon niya upang makatalon. Dahil sa intense na harapan, nahirapan naman sina Boiled na makalapit. Samantala, kinuha naman ni Shin ang pagkakataon na yun at ginamit ang ability niya upang ma-freeze si Tanabata na wala nang magawa kung hindi sundan lang siya ng tingin, nang tumakas ito buhat-buhat si Atari. Habang nasa ceiling naman, tinanong ni Shishiba si Oki kung ano ang gagawin nila. Dapat daw ba ay tapusin na nila ang mga yon? Gayunpaman, hindi niya ito pinahintulutan. Sa point daw kasi na yon, hindi ito cost-effective. Isa pa, nang tumingin ito sa relo niya, sinabi nitong madami pa daw silang ibang dapat gawin. Kaya naman, habang nasa roof, sumigaw itong mag-withdraw muna daw sila, pero ay sesettle din yun soon. Nagulat naman ang mga nasa baba dahil sa naging desisyon nito, at nakahinga sila ng maluwag dahil nakaligtas sila. Lumipat naman ang eksena sa distribution center kung saan napakaraming tao ang nakaabang. Nagkakagulo na dahil nais nilang makuha ang baril na nabanggit ni X sa broadcast. Nagkakatulakan pa nga, dahilan upang magkainitan at magbanta na pa nga sila sa isa't isang papatay. Sa loob, sinabi ng babaeng in charge sa pag-distribute na biometric gun daw ito. Nang iabot niya ito sa magke-claim, pinaalala niyang meron lamang daw silang 3 shots. At hindi pwedeng bumaril within 100 meters ng JAA HQ. Nang makakuha ng baril, pinangalanan naman ng isa itong Hades. Makikita namang nagmamadaling tumakbo sina Shin at ang iba pa nang ma-realize na nagsimula na ang pamimigay ng baril. May nagsabi namang kalimutan na muna nila yun dahil kailangan nilang magmadali. Sobrang lapit na daw nila sa store. Bakas ang pagkabahala sa mukha ni Sakamoto, habang iniisip nito ang asawa niyang si Aoi pati na si Luna na iwan doon. Napatigil ito nang sa wakas ay umabot na sa bahay nila at makitang wasak na ang buong building. Hindi naman din ito matanggap ni Shin, at lahat sila ay hindi makapaniwala sa nangyari. Gayunpaman, may biglang tumawag ng sweetie, bagay na ipinagtaka ni Sakamoto. Yun ay si Aoi na masaya namang makita siya ulit. Nagulat si Sakamoto nang makitang buhay sina Aoi at Lu. Kaya naman, dali-dali niyang niyakap ang asawa niya. Sinabi naman ni Shin kay Lu na sobrang saya niya daw na okay lang ito.
Salamat daw yun sa boss nila, sagot ni Lo. Sinet up daw kasi nito ang place na yun nang may extra security just in case. Flashback nang pumasok ang isang lalaki sa store nila at winelcome ito ni Awi, may nadetect ang CCTV sa gilid na siyang nag-trigger upang biglang bumukas ang kinatatayuan nila. Hindi inasahan ni Lo at Awi ang mechanism na yun. Balik sa present, kwento ni Awi na ang lugar daw sa ilalim ng shop ay nakakonekta sa isang safe room at sobrang comfy daw doon. Pinuri naman ni Shin ang boss nila dahil sa precaution na ginawa nito. Samantala, nakahiga na sa couch si Atari at natutulog. Lumapit si Kindaka kay Sakamoto at sinabing safe na daw ang pamilya niya, pero bakit parang hindi ito masaya? In shock pa din ito dahil sa nakita niyang video kanina. Napahawak na lang ito sa bibig bago biglang napaluhod dahil sa pangyayari. Lahat naman ay nabahala para dito. Dahil doon, sinabi ni Yatsumura na bad news daw yon. In severe shock daw kasi si Sakamoto dahil pinaniwalaan niyang nawala na ang pamilya niya kahit saglit lang yon. Minsan, ang mga noobs daw na hindi swak sa assassin life ay nakakaranas ng ganong trauma. Yun daw ang napapala kapag nag-spend sila ng sobrang daming time sa normie land. At maraming beses niya na daw nakitang mag-retire ang mga assassin dahil sa mga ganong pagkakataon. Hindi naman makapaniwala si Shin sa nangyari sa boss nito. Nakatulala lang kasi ito habang pinagpapawisan sa kaba. Lumipat naman ang eksena kay X na may nakatutok na kutsilyo sa sarili nito. Kausap niya si persona ni Ryan na alam niya daw ay sobrang naiinis ngayon. Kaya naman, nag-sorry si X dito. Saktong may nag-report naming naroon na daw ang hinintay nito. Ang tinutukoy nun ay sina Oki kasama ang ibang pangmiyembro ng bagong order. Sinabi naman nitong natagalan daw sila. Kaya't sumagot si Oki na meron lang daw silang inas-ikaso. Sa gilid, nabahala naman si Akira dahil palala na daw ng palala ang sitwasyon. Wala na daw paraan upang mapahinto pa ang mga taong yon. Ano daw kaya ang pwede nitong gawin para sa tita niyang si Ryan? Samantala, binati naman ni Kanaguri si Shishiba dahil hindi niya daw inasahang makikisay dito sa kanila. Sagot naman niyang, kailangan daw nilang gumawa ng mga smart choices sa mundong yon. Hindi naman daw siya nandun para maging hero. Nainis naman si Kumenomi at napa-comment na ang pathetic daw. Hindi nito matanggap na kailangan nilang maki-team up sa mga losers na yon. Wika naman si Shishiba na maging friendly daw ito. Isa pa, ano daw ang meron sa goofy arm niya? Nagpantig ang tenga ni Kumenomi dito, kaya't bumwelo ito upang umatake, bagay na mabilis namang nasalo ni Osargi. Hindi inasahan ni Kumenomi ito, habang namagitan naman si Torres at hinaranggan si Osargi. Tama na daw yun. Kinuha naman ni Akira si Kumenomi at sinabing easy lang daw. Sagot naman nitong nauna daw kasi si Shishiba. Mabilis namang lumipad ang basso ni Osargi na naka-target sa ulo nito. Dahil doon, naputol at mas umigsi pa ang buhok ni Kumenomi. Nang hawakan nito, hindi makapaniwala si Kumenomi doon, pati sina Torres at Shishiba ay nanlaki ang mata. Pilit pinipigilan ni Akira si Kumenomi nang sugurin niya ito dahil nakapos nga daw sila. Sinabi naman ni Osargi kay Shishiba na hindi niya daw gusto ito. Bigla namang nagsalita si Oki at sinabihan ng lahat na tigilan na yun. Anyway, dapat daw ay magdiwang sila. Ito na ang birth ng pinakamalakas na grupo ng assassin sa history. Wika ni X, lilipulin daw nila ang bawat taong haarang sa daan nila, para sa New Order. Ipinakita ang isang babaeng tahimik lang habang nasa loob ng tren. Isang bagong sakay ang tumabi dito. At dahil damaykit ito at sumiksik sa kanya, ay nagising ang babae. Wika nito, napakarami daw space, pero mas pinipili nitong gitgitin ang mga babae araw-araw. Kaya naman, tinawag niya itong disgusting pig. Bigla niya nalang tinutukan niya ito ng baril sa noo at binaril. Ito ang unang araw ng payagan na ang mga citizen na magdala ng weapon. Exactly 1:40 ito hapon naganap ang unang pagbaril. Sa may daan naman, habang nagdadrive, napansin nila ang kotse na nasa harapan na palaipat-lipat ng linya. Hindi makapaniwala ang driver na yun na naman daw ang road rage driver at tinawag na menace ito. Nainis ito dahil may mga batang naglalakad daw doon.
Ang katabi naman nitong lalaki ay napatanong kung kailan ba daw maaresto yun, dahil hindi ito ang unang beses na encounter nila yun. Sa sobrang inis, bumaba ito ng kotse. Kung wala daw kasing gagawin ng mga pulis, then siya na ang kikilos. Pumunta ito sa gilid ng kotse, sabay binaril ang driver nito. Sa may social security naman, isang office worker ang nag-a-assist sa isang taong nagdedemand ng pera. Punong-puno na daw ito at dapat ay pinagsisilbihan nila ang mga citizen. Dagdag niya, pinapatay daw siya ng inflation. Sagot naman ng worker kay Mr. Kasoda na sapat naman daw ang kita nito. Humingi ito ng paumanhin pero sa tingin niya daw ang issue ay ang pagka-addict nito sa pagsusugal at hindi inflation. Hindi naman makapaniwala si Kasoda sa sagot nito at tinanong kung ang sinasabi niya ba ay deserve nitong mamatay. Indeed, sagot ng worker, sabay hila ng baril nito upang targetin ang noo niya. Matapos barilin yun, sinabi niyang dahil daw sa mga basurang gaya niya, ang mga taong talagang nangangailangan ay nadidemonetize. Nang day 3 na nang payagan ng lahat na magdala ng mga armas, halos 0.25% ng mga citizen ang nakagamit na ng bala. At ang dami ng bilang ng mga namatay ay 324,000 na. Pero nagkaroon daw ng 90% drop sa mga petty crimes noon kung ikukumpara sa same day last year. Makikita naman sa isang malawak na lugar sa taas ng isang building sina X at nakabantay sa bilang ng mga namatay. Aniya, kapag unang beses kang bumaril ng iba, isang mabigat na desisyon ang first shot. At kailangan ito ng significant na justification. Bumalik ang scene sa Social Security Division at nang tanungin ng co-worker niya ang kaninang bumaril kung anong ginawa nito. Sagot niyang total scumbag daw kasi ito. Shameless daw kasi nitong inaabuso ang sistema. Sagot naman ng kasamahan niyang, hindi daw issue kung scumbag ba ito o hindi. Pumatay daw ito ng tao. Sagot naman nitong legal naman daw ang gamitin ang 3 shots na meron sila kung paano nila gustong gawin. At pinahihintulutan daw ito ng gobyerno. Pero kasuklam-suklam daw ito. Wika ng kasama nitong isang disgrace ang pag-resort sa violence. At dahil dun, tila nainis naman ang bumaril at napaisip. Balik kay X, sinabi nitong mas madali daw mag-pull ng trigger sa ikalawang pagkakataon. At totoo nga, dahil ang kaninang bumaril, ay bigla na lang pinatamaan sa noo ang kasamahan nito sa office na pamuna sa kanya. Ipinaliwanag ni X na matapos daw ang unang shot, ang threshold sa pagpatay ay significantly na mas mababa. Wala nang bawal-bawal at kahit ang mga walang kwentang bagay ay maaaring magsilbing trigger. At sa dulo, wala nang balikan pa. Sa may office muli, nakahandusay na nga sa lapag at duguan ang kasamahan ng office worker. Sinabi nitong wala naman daw siyang ginawang mali since perfectly legal ito. Iniisip ng mga tao na dahil legalized na ito, then wala nang guilt kung gagawin mo yun. Dagdag ni X, napakadali daw sirain ang moral compass. At once nag-cross sa line ang critical mass ng tao, ang act of violence nila ang magbibigay katwiran sa iba na susunod dito. Muli, sa may Social Security Office, isang babae naman ang naglabas ng baril niya at tinarget ang lalaking pumatay kanina. At dahil sa ginawa nito, siya naman ang binaril ng babae. Bilang resulta, tumaas na naman ang bilang ng casualty doon. Dahil doon, nagkikick in na daw ang domino effect. Nabahala naman si Akira dahil doon. Nakatitig lang ito sa counter at hindi makapaniwalang, ganun nakadami ang bilang ng mga namatay ngayon. Sinabi naman ni X na tama daw yun. Sa isip-isip ni Akira, hindi nito matanggap na kapag binigyan mo ng kapangyarihan ang mga tao ay nagiging brutal sila. Dali-dali naman itong sumugod kay X na nakaupo lang, pero pinigilan ito ni Kumenomi na nagtanong ano daw sa tingin niya ang ginagawa niya. Gayunpaman, mabilis itong nabuhat at naihambalos nito sa lapag. At nang mawala na ang pumipigil sa kanya, nakadiretso si Akira kay X at tinutukan ito ng patalim, sa leeg. Tanong nito, bakit daw siya umabot sa ganun para lamang maudyok ang mga taong maging marahas? Ano ba daw ang nais nitong mangyari? Sagot naman nitong payback lang daw ito dahil sa mga dirty work na pilit nilang pinagagawa sa kanila. Lumipat naman bigla ang Exen sa isang napalaking building ng JCC. Ipinakita si Tora Morrow na nakafocus lang sa kanyang phone. Aniya, hindi na daw nakakatuwa ang nangyayari. Ano na daw ang nangyari sa JAA para nakasing total dumpster daw ngayon ang Japan? Kalat na daw ito sa social media.
Pina-shut up naman ito bigla ni Mafuyo. Ang ibig sabihin daw nito ay magkatrabaho na ang order at si X hindi ito makapaniwala sa nangyayari. Sumagot naman si Kaji na apparently, humihiwalay daw ang JCC sa JAA at hindi nila malaman kung hanggang kailan pa sila magiging safe doon. Sinabi naman ni Amane na wala daw siyang ideya na ganun daw kabaliw pala si X na patanong ito kung gaano kadaming tao daw ang mamamatay ngayon. Para naman kay Natsuki, siguradong game over na daw ito para sa Japan. Nag-run daw kasi ito ng AI simulation. At sa loob ng isang linggo, ipinakita nitong 9% ng population ang namatay. Sinasabi nilang kailangan lang ng 10% para mag-collapse ang bansa. Napaisip naman si Tora Amaro kung gaano daw karaming tao ang 9% ng buong population. At sagot ni Amane na nasa 10.8 million daw yun. Napaisip naman ng matindi si Natsuki kung bakit ganon. Kung may sama ng loob daw si X sa mga tao, bakit hindi na lang siya mismo ang pumatay sa kanila? Inisip nito kung ano daw kaya ang nais ma-achieve ni X doon. Meron namang dali-daling pumasok sa kwarto nila at tumawag kay Natsuki. Wika nito, naroon na daw ang alam niya na kung ano. Ipinakita nito at Dine-Liver ang isang box, at dahil doon, nagpasalamat si Natsuki sa kanya, habang na-curious naman si Tora Amaro. Nang buksan nito ang box, ang nilalaman pala nito ay baril. Na-curious ang lahat dun at tinanong ni Tora Amaro kung yun daw ba ang pinapamigay sa mga tao. Sa tingin naman ni Amane ay ordinary Glock lang daw ito. Nagulat naman si Kaji na pwede itong orderin via mail. Sagot naman ni Natsuki na marami daw paperwork involved at medyo hassle ang proseso. Napansin naman ni Mafuyo ang kasamang booklet sa loob na may instruction kung paano ang tamang stance sa pagbaril. Habang na-curious naman si Tora Amaro kung bakit niya in-order yun, pero hindi sumagot si Natsuki dito. Focused kasi siya sa pag-oobserba at pag-iinspeksyon ng baril. Napabilib naman ito dahil sa biorecognition system ng baril. Bigla naman itong pinaputok yun at ginamit ang 3 bala, bagay na ikinagulat nila. Natakot si Tora Amaro dahil sa biglaan itong paggamit nun. Pero tinitigan lang ni Natsuki ang baril matapos gamitin at napansin na naglalak ito matapos ang 3 shots. Tila may na-realize naman ito at napansing medyo mabigat daw ang baril. Hindi naman makapaniwala si Tora Amaro dahil nung ikumpara niya ito sa school-issued gun nila, parang parehas lang daw ito. Parang regular Glock lang daw ito. Gayunpaman, tinanggal ni Natsuki ang bawat parte nito hanggang sa pinakamaliit na component. At matapos nun, nahanap nito ang ether weight na naramdaman niya. Hindi naman sila makapaniwala na naramdaman niya yun kahit sobrang gun lang ng part na nakuha niya. Parang 1 gram or 2 lang daw yun. Sinabi naman ng kasama nitong araw-araw daw naroon si Natsuki at gumagawa ng libo-libong mga weapon. Kaya naman, alam na alam nito gaano kabigat ang mga bagay. Hindi naman na nasurpresa si Tora Amaro na siya daw ang top student sa Weapons Manufacturing Department, at kahit si Amane ay napabilib. Tinanong naman ni Mafuyo ang kapatid nito ano daw ang deal dun. Inobserbahan lang mabuti ni Natsuki ang nakita niyang bagay at na-realize kung ano ito. Isa daw itong remote control module. Dahil daw sa IC chip na yun, kayang-kaya makontrol ng JAA ang baril. Magagawa nitong mahanap ang lokasyon, ma-register ang mga pinaputok na bala at i-lock ang mga specific na baril. Napatanong naman si Tora Amaro sa remote control feature nito at na-curious si Mafuyo ano ang ibig sabihin nun. Pero mukhang na-figure out na ito ni Amane. Parehas sila ng iniisip ni Natsuki. Dahil daw dun, maaaring mapatigil pa nila ang act of terrorism na yun. Nagulat naman ng lahat dahil sa revelation nito. At dagdag niya, kailangan daw talaga nilang mapatigil yun. Kinausap naman ni Tora Amaro si Mafuyo at sinabing ang hot daw ng kapatid nito, dahilan upang sabihan siya nitong shut up. Suntukan na lang.